Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po, si Josh Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Pasay City, pambato ng administrasyon. Senatorial bets ng Marcos administration, ipinagkibit balikat lang ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangulong Marcos Jr., ibinida ang mga proyekto ng Social Welfare Department para sa publiko. Presidential Task Force on Media Security, masayang ibinalita na walang namatay na miyembro ng media noong 2024. At libreng medikal, legal at iba pa napakinabangan ng publiko sa idinaos na Lab for All ni First Lady Liza Marcos sa Navotas. Una po sa ating mga balita, umarangkada ngayong araw ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Pasay City. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Mela Resmoras ng PTV Manila Live. Mela? Bawat sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon sa mga pambato ng administrasyon, kumpiyansa silang makukuha nila ang suporta ng mga taga-NCR sa Hatol ng Bayan 2025. Maaga pa lang marami na ang nakaabang sa Cuneta Astrodome sa Pasay City para sa ika-4 na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bukod sa paghahati ng talumpati ng 12 pambato sa pagkasenador ng administrasyon, nagtanghal din sa programa ang ilang sikat na artist, bagay na lubos na ikinalugod ng mga manonood. Ayon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kumpiyansa silang makukuha nilang suporta ng mga taga Metro Manila sa Hatol ng Bayan 2025. Lahat kasi sila may malawak na raw na karanasan at marami nang nagawa para sa bayan. The Alyansa is a really good complement. Merong galing sa executive, merong galing sa legislative, at merong kanya-kanyang experiences that have somehow contributed to Metro Manila. Kumpiyansa kami sa grupo ng Alyansa na ma-12-0 namin dito sa Metro Manila dahil unang-una suportado kami ng Pangulo. At ang programa ng Alyansa ay para talaga sa mga may hirap para sa sambayan Pilipino. Kaugnay niyan, hindi raw pabor ang Alyansa candidates sa negative campaigning at pagsusulong ng anumang uri ng karahasan. Ito ay bilang tugon na rin sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay patayin na lang umano ang ilang senador para may mga mabakanting posisyon sa Senado. Sana ang kahilingan ko, tumulong na lang tayo mag-de-escalate, sa halit na mag-escalate. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better we stick to the issues. Once you start attacking personal attacks on anyone, you have lost the debate. Samantala, sa unang pagkakataon, sinagot naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang disqualification case na inihain laban sa kanya at kanyang mga kaanak sa Commission on Elections dahil sa issue ng political dynasty. Ang opinion po ng Korte Suprema doon ay yung sinasabi po na wala pong enabling law, yung sinasabing batas na yan, kailangan po mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Yun po yung sinasabi doon. Kaya nga po, hanggang wala pa pong batas tayo, meron ho talagang ganito. Habang si Senate Majority Leader Francis Tolentino may pahayag din ukol sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong iniakyat na ito sa Korte Suprema. Hintayin na lang natin siguro, with all due respect, ano yung reply ni Senate President. But as we speak, there is a Supreme Court hearing going on. And there is a second case filed stopping the impeachment trial. So lahat ito sub judice if we speak. So hintayin natin din yung resulta ng hearing ng Supreme Court.
Joshua, sa ngayon nasa labas lang tayo mismo ng Cuneta Astrodome kung saan ginaganap nga yung campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magangampanya para sa mga kandidato ng administrasyon. At sa ngayon, Joshua, yung sequence ng programa ay nagtatalumpati lamang yung iba pang senatorial candidates ng administrasyon at mamaya inaabangan na rin yung magiging talumpati ni Pangulong Marcos. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras ng PTV Manila. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinagbuting mga programa ng Department of Social Welfare and Development sa publiko, kasabay ng ika-74 na anibersaryo ng tanggapan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Sa kanyang pagdalo sa ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng mga bagong development model na siyang magsisilbing blueprint para sa pagpapaunlad ng buhay ng pamilyang Pilipino. Mismong ang Pangulo ang nanguna sa paglulunsad ng Pamilya sa Bagong Pilipinas na naglalaman ng programa at serbisyo na magbibigay gabay sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ng DSWD. Layunin nito na ipakilala ang mga programa na hindi lamang tumutuon sa pinansyal na tulong, kundi pati na rin sa psychosocial interventions, care at residential facilities para sa iba't ibang sektor ng lipunan. This initiative aims to strengthen family development and welfare in every stage of life, recognizing that nurturing households are the cornerstone of a thriving nation. Sa programang ito, susuriin natin ang kalagayan ng bawat pamilya upang matukoy ang kanilang tunay na pangangailangan. Kasabay nito, ipapatupad natin ang mga angkop na kalinga upang matiyak ang tulong ng gobyerno na wasto, sapat at tumutugon sa kanilang mga sitwasyon. Pinasinayaan din ng HELPS o Harmonized Electronic License and Permit System, isang online platform para sa mas madaling registration, accreditation at pagkuha ng lisensya ng mga Social Welfare and Development Agency o SWDA. Sa pamamagitan nito, bumaba na sa 12 stages na lamang ang kanilang dadaanan mula sa dating 49. Kaya kung dati ay 6 na buwan ang kanilang ginugugoy sa pagproseso, tatagal na lamang ito ng 7 araw. Inilunsad din ng MTA o Minors Traveling Abroad Systems para sa online application ng mga minor de edad na nagnanais lumabas ng bansa. Tinitiyak nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang Pilipinong bumabiyahe sa iba't ibang bansa. These endeavors reflect a government that listens and that responds, a government that evolves to meet the needs of its people. Kasabay ng mga makabagong hakbang na ito, hindi kinaligtaan ng punong ehekutibo ang mga napagtagumpayan ng DSWD sa mga nakalipas na taon. Partikular na pinuri ng Pangulo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, kung saan ipinunto niya na noong nakaraang taon lamang, umabot sa 4 na milyong household ang nabigyang tulong ng programa. Kinilala rin ng Presidente ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD na aabot sa 270,000 household ang nabigyan ng tulong. Ipinunto rin niya ang mabilis na pagtugon ng ahensya sa mga kalamidad sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng Quick Response Fund nito. You have provided not just assistance, but behind that assistance, you have also provided hope to families rising from hardship, to communities devastated by calamities, to individuals who need to feel that their government is there by their side, ready to assist. Your vision is simple and profound: to build a resilient, inclusive society where no one is left behind. Time and again, we have seen how that vision translates into action, whether in the swift distribution of aid after a typhoon, the consistent support for struggling families, or the enduring commitment to sectors often overlooked by society. Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng tulong at suporta ng mga Pilipino para maayos na maipatupad ang mga programa ng pamahalaan na ang tanging layunin ay mapabuti ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Naging mainit ang usapan sa isinagawang House Joint Committee hearing kung saan tinalakay ang mga issue tungkol sa kumakalat na fake news ngayong palapit na ang halalan.
Nagkaroon ng paglilinaw sa pagitan ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela hinggil sa post ni Tariela tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, hindi niya tinawag na traidor si Marcoleta at nagpahayag lang siya ng suporta sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Buwelta naman ni Marcoleta, hindi man lang gumawa ng paraan si Tariela upang ipaliwanag sa netizens na hindi traidor ang kongresista. Dahil dito, ipinaliwanag ni Tariela na hindi niya kontrolado ang magiging reaksyon ng netizens at hindi niya obligasyon na proteksyonan ang pangalan ni Marcoleta laban sa mga isyong kinakaharap nito. Gayunpaman, sinabi ni Marcoleta kung ano ang ibig sabihin niya sa mga una niyang naging pahayag at naniniwala siyang nagkaroon ng misconception. Sir Commodore, you just called me a traitor, sir. Nasa Facebook po, nasa social media. Did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay kathang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. Nagbibigay ng libreng check-up, gamot, vitamins at iba pang serbisyong medikal para sa komunidad ang Lab for All program na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. May nararamdamang sakit sa tiyan si Clarita kaya maaga siyang nagtungo sa libreng konsultasyon ng Love for All Caravan sa Navotas Sports Complex. Kwento niya, bagamat hindi palagyang sumasakit, mas pinili niyang magpatingin upang makakuha ng tulong mula sa mga espesyalista. Mahalaga po para sa amin yun. Para sa kalusugan namin po yan, kaya papasalamat nga po ako kay First Lady. Ang Love for All ay isang proyekto sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagbibigay ng libreng check-up, gamot, vitamins at iba mga serbisyong medikal para sa komunidad. Dati nung nag-umpisa kami, siguro 3 o 4 lang kaming nagtutulong. Ngayon ang dami-dami. So maraming salamat. Nakakataba ng puso. Bukod sa serbisyong pangkalusugan na avail din na makababayan natin ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tulad ng Pag-ibig Fund, kung saan na-verify ang Pag-ibig membership, loan at updates ng account. Ang PhilHealth ay nagkaroon ng e-consulta membership, verification at updates upang masulit ang benepisyong pangkalusugan. Habang ang Public Attorney's Office ay nagbigay ng libreng notary services at legal advice. May booth din ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development, National Housing Authority, Go Negosyo, Senate Assist, Development Bank of the Philippines, at Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pamamagitan ng Love for All, naipapakita ang community-centered healthcare initiatives. Dahil dito, direkta rin na ibibigay sa mga residente ang mahalagang serbisyong kinakailangan nila. Batay sa pinakuling datos, mahigit 15 milyong Pilipino na ang nabigyan ng tulong at serbisyo ng Love for All sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Ibinida muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa campaign rally sa Pasay City ang 12 pambato ng administrasyon sa senatorial race ng Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila Live. Clazel? China, ito naman ang binonterya ng kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas.
At mamaya, inaasahan ko yung sinilidad ng Ferdinand R. Marcos Jr. ang 12 pagpasok sa administrasyon sa senatorial race ng hapon ng Alliance 2025. Ayun na palangit ng Pangulong Marcos na subukta ang galing at walang banig tubo ang track record na kanyang mga instruktoso na kabilang mga congressmen na nagpipulbo kaya makakailang ang isa para sa mga Pilipinong nakakarasyado. Dahil naman na ang programa na tinataguyod, secretarial aspirant sa PDR. Kabilang ng secretarial lead ng Marcos Administration. Susubukan po nating balikan si Clazel Pardilla maya-maya lang. Samantala, walang balak si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III na iatras ang kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na pagpatay sa incumbent senators. Nanindigan si Torre na kusang loob at walang sino mang nag-utos sa kanya na magsampa ng kaso laban sa dating Pangulo. Dagdag pa ni Torre na ginawa niya lang ito bilang isang Pilipino, isang pulis at walang halong politika. Kahapon ay formal na sinampahan ni Torre si Duterte sa Department of Justice ng inciting to sedition at unlawful utterance. Maglalabas na ng murang bigas ang National Food Authority bukas, February 19. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, ito'y sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated na siyang magde-deploy ng bigas sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang ang mga lungsod ng San Juan, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Pinayagan ng Department of Agriculture ang paglalabas ng non-regular stock ng NFA kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bansa. Para bumaba ang presyo ng bigas sa mga palengke at paluwagin ang mga bodega ng NFA at bigyang daan ang mga papasok na lokal na ani ng mga magsasaka. Ibebenta sa halagang 33 pesos kada kilo ang NFA rice sa mga LGU na ipapasa naman sa 35 pesos per kilo sa mga mamimili. Matapos ang pagpupulong ng Agriculture Department, pork retailers at stakeholders inanunsyong hindi muna sila maglalabas ng maximum suggested retail price sa baboy. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Inanunsyo ng Department of Agriculture na hindi muna sila maglalabas sa maximum suggested retail price sa baboy matapos ang pagpupulong ng DA kasama ang pork retailers at mga stakeholders. For the next 2 weeks ay wala munang i-issue na maximum suggested retail price. Nag-agree ang bawat sektor na pag-aaralan mabuti yung cost structure magmula sa importer, sa trader, sa retailer hanggang sa biyahero para malaman kung saan posibleng magkaroon ng pagbaba ng presyo ng baboy. Ayon naman sa isang retailer, hindi po. Siyempre doon sa kinukuha na namin. Kasi kung di naman mataas yung bigay sa amin, hindi naman kami magtataas eh. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa farm gate price at maaaring bumaba pa ang presyo ng baboy dahil sa gagawing pagsusuri sa cost structure. Kinumpirma naman ng ahensya na wala sa retailer ang problema sa likod ng taas presyo sa baboy base sa inisyal na investigasyon ng DA. Farm gate malinaw, 240 ngayon. Ang retail nasa 380 or 400. So between 240 and 400, yun ang sisilipin kung nasan ba ang possible na may problem or may gap. Ayon naman sa ilang producers, ngayon lang sila nagre-recover mula sa mataas na kaso ng African swine fever noong ikatlong kwarter ng nakaraang taon. Pero ayon sa DA, hindi ito sapat na dahilan para magtaas ang presyo ng baboy. Abusado na rin ng 400 hanggang 480 pesos ang retail price dahil 400 hanggang 430 lang ang presyo ng maximum assumption ng DA na sisikapin pang pababain. Patuloy na mag-iikot ang ahensya para bantayan ang tamang pagpepresyo sa mga palengke. Tumataas naman ang sales sa mga baboy dahil nakaka-recover na ang hog industry mula sa ASF, kaya tumataas na ang populasyon nito. 68 na lang ang may active ASF, mas mababa ng mahigit 500 kaso noong ikatlong kwarter ng 2024. Wala na ring aktibong kaso ng ASF sa Batangas. Target ng DA ang controlled commercial release ng AVAC vaccine sa unang linggo ng Abril. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.
Ikinasana ng provincial government ng Davao ang kanilang tourism development plan habang sumasailalim sa rehabilitasyon ang Mati City Airport. Ang detalye sa balitang pambansa ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao. Dito sa 58 ektaryang lote sa Barangay Dahican sa Mati City, Davao Oriental, uusbong ang bagong tourism and investment hub sa Mindanao. Matapos kasi ang halos 5 dekada na pagkaantala para sa pagsasaayos, isinagawa na ang foundation laying ng New Mati City Airport. Hinati sa 2 bahagi ang rehabilitasyon na naturang paliparan. Ang unang phase ay para sa konstruksyon ng passenger terminal at iba pang pasilidad para ma-accommodate ang mga propeller jet. Habang ang second phase naman ay nakatuon sa pagpapalawak ng runway. The effective length is 1,500 by 36 meters, capable for a turbo propeller aircraft. The strip is good enough, which is about 150 meters. With terminal building, however, the terminal building is now on a dilapidated stage, which needs to be rehabilitated. At dahil lilikha ng maraming oportunidad sa probinsya ang naturang airport, ikinakasa na rin ng provincial government ang tourism development plan nito. Bibilis din na nila ang paghahatid ng mga serbisyo dahil magiging konektado na ang Davao Oriental sa mga lugar sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Inaasahan na magiging fully operational na ang paliparan sa susunod na taon. Gikan Radyo Pilipinas, Davao, Sheila Lisondra para sa Balitang Pambansa. Magbubukas na ngayong taon ang Migrant Workers Office ng Pilipinas sa Thailand. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas. Nakatakdang magbukas ngayong taon ang bagong Migrant Workers Office o MWO ng Pilipinas sa Bangkok, Thailand. Ibinalita ito ni Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service. Finally, magbubukas na ngayong taon ang opisina ng Migrant Workers Office dito sa Bangkok. Yan ay of course kasunod ng pag-establish ng bagong Department of Migrant Workers. Sa ngayon patuloy ang Embahada ng Pilipinas sa pagseserbisyo sa mga Pilipino sa Thailand habang hindi pa nagbubukas ang MWO. Inaayos pa rin kasi ng Labor Attaché ng Pilipinas ang tanggapan nito sa naturang bansa. Ang Migrant Workers Office ang tanggapan ng pamahalaan ng Pilipinas na pangunahing tumutulong sa pagprotekta sa mga OFW tulad ng pagbeberipika ng mga potensyal na employer. Layunin nito na maiwasan ang trafficking sa mga Pinoy lalo na ng mga peking kumpanya sa abroad. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Naging malaking tulong sa pagtaas ng produksyon at kita ng mga magsasaka sa Bayugan City, Agusan del Sur ang bagong 4.7-kilometer farm-to-market roads. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency, Caraga. Agad nang na-turnover ang 4.7-kilometer farm-to-market road sa Barangay Bukak, San Isidro hanggang Barangay Marcelina sa lungsod ng Bayugan sa Agusan del Sur. Sa matagal na panahon na pahirapan sa biyahe ang kanilang naging karanasan dahil hindi pa sementado at maputik ang daan, ngayon ay magiging magaan na para sa mga residente dahil sa pagtugon ng Department of Agriculture Caraga kasama ang Provincial Government of Agusan del Sur. Sa unang anong dao tagad sa una. Karon o sa una, layo ra kayo kasi inggol mi sa una motor, ang mga tumbling mga sa una. Tinanggap ng mga punong barangay sa natukoy ng mga lugar ang sertipiko at responsibilidad sa pagsiguro sa kaligtasan ng mga commuters. Ang Farm to Market Road Project ay pinondohan ng World Bank sa tulong ng DA Philippine Rural Development Program, National Government at European Union kung saan abot sa mahigit 60 million pesos. 10% sa kabuoang halaga naman ang kontribusyon mula sa Provincial Government ng Agusan del Sur. Hinikayat naman ni DA Caraga Regional Executive Director Arlan Mangelen ang mga sektor na magkaisa at tumulong na mapanatili ang food production at security hindi lamang sa probinsya kundi maging sa buong bansa. Ang Agusan del Sur ay isang landlocked area kung saan malaking porsyento din dito ang rubber industry. Kaya patuloy na nagsisikap ang pamahalaan kaagapay ang pribadong sektor sa pagbigay ng mahalagang interventions na mas ikauunlad pa ng probinsya. Mula sa Philippine Information Agency Caraga, Jennifer Peña Gaetano para sa Balitang Pambansa.
Kinumpirma ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido na mas palalawakin pa ang Combined Armed Training Exercise o CATEX-Katihan ng Philippine Army hanggang Visayas at Mindanao. Idadagdag ang Camp Kibatiran o Kibaritan sa Bukidnon at Camp General Mariano Peralta sa Hamindan, Capiz. Mula sa traditional training area nito na Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Nakatuon ang katihan sa Command and Control na isasagawa simula March 3 hanggang March 12. Plano rin ng PA na palakasin ang kahandaan laban sa banta sa national security. Ang CATEX-Katihan ay bahagi ng ika-128 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Army na may temang matatag na sandigan ng bagong Pilipinas. Sumentro sa posibilidad na pagpasa ng batas laban sa content creators o influencers na nagpapakalat sa fake news ang Joint Committee hearing sa Kongreso ngayong araw. Ayon kay Attorney Yves Gonzalez, Government Affairs and Public Policy Head ng Google Philippines, ang YouTube ay may tinatawag na 4R, isang responsibility framework para aksyonan ang mga kumakalat na fake news online. Ito ang remove na permanenteng nagtatanggal ng mga video o mga content na lumabag sa mga patakaran ng YouTube. Ang RACE ay nagbibigay ng mas maraming engagement o viewers sa lehitimong contents. Reduce na ang layunin ay mabawasan ang bilang ng mga nagpapakalat ng peking impormasyon at ang reward para magbigay ng halaga at gantimpala ang reliable content creators. Nilinaw naman ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na ang hakbang na ito ay hindi para tanggalan ng karapatan ang content creators. There are some bloggers who have been hitting members of Congress. We don't mind. In fact, we don't mind if you start hitting us. Even if you do that 24 hours, 7 days a week, 365 days a year, that's your right. But please, be careful with what you post online. Because if these are found to be fake or lies or falsehoods, then there are laws that can be used to penalize those who have abused that freedom of expression. Kinilala ng Philippine Statistics Authority ang Batanes bilang fastest growing province sa Pilipinas. Yan ang balitang pambansa ni Oliver Bakay ng Philippine Information Agency Region 2. Ang lalawigan ng Batanes ang pinakamaliit at isa sa pinakamahirap na puntahan na probinsya sa Pilipinas. Para sa iba, isa ito sa pangarap nilang mapasyalan dahil sa taglay nitong natural na ganda. Subalit isa ito sa mahirap puntahan dahil sa sakyang panghimpapawid lang ang tanging paraan para mapuntahan ang probinsya. Gayunman, ipinakita ng lalawigan na maliit at malayo man ito ay hindi ito pahuhuli kung pag-unlad ang pag-uusapan. Sa pinakahuling Economic Performance Report na inilabas ng Philippine Statistics Authority, ang Batanes ang tinaguriang fastest growing province sa Pilipinas. Ayon kay Governor Marilu Cayco, mula noong muling nagbukas ang kalakalan, industriya at turismo pagkatapos ng pandemya sa COVID-19 ay umalago ang ekonomiya ng lalawigan. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, transportasyon at turismo ang pinakadahilan ng pag-usbong ng ekonomiya ng Batanes. Contributions by industry, the main driver to Batanes economic growth is their transportation and storage, which grew by 44.6%. Sa ngayon, nananatiling positibo ang mga opisyal ng Batanes na mapapanatili nila ang kanilang estado bilang fastest growing economy sa Pilipinas. Gayunman, ayon sa PSA, nananatiling hamon para sa mga Ivatan ang mga natural na kalamidad tulad ng bagyo na palaging bumibisita sa kanilang lalawigan sa paglago ng kanilang ekonomiya. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pa ang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.